KOJC nagbabala laban sa mga nagtitinda at nanghihingi ng donasyon gamit ang KOJC at si Pastor Apollo Kibuloy. Utang ina talaga, matindi talagang mga scammer, no? Wala nang patawad. Utang ina, ganito katarantado ang mga kriminal sa Pilipinas, pati religious organizations ginagamit na para maka-raise ng funds at makapangulimbat. Putang ina, sobra. Magnanakaw na yung mga nasa gobyerno. Tapos pati naman itong mga putang ina mga kapwa natin Pilipino, dahil wala na nga mga Duterte, dahil uso na ngayon ang nakawan, sabi nila, bakit? Pwede bang sila lang magnakaw? Kami din. So ito, meron na naman bago mga modus operandi na ginagamit ang KOJC at ginagamit ang ang kanilang pamunuan para makapag-raise ng funds. Hindi po ito totoo paki-check po ito. Pakinggan niyo maigi, baka mamaya maging biktima kayo nito at magagalit kayo sa KOJC balita ito, sabihin natin at i-share natin. Kingdom of Jesus Christ nagbabala sa publiko laban sa mga nagtitinda at nanghihingi ng donasyon gamit ang pangalan ng simbahan at maging si Pastor Apollo. Kaming mga banateros, ipinaiintindi namin sa inyo kung saan napupunta yung mga pinaghirapan ng KOJC. Yung mga perang pinagbebentahan nila ng mga produkto nila, saan napupunta yun? Part noon napupunta sa atin. Part noon napupunta sa atin, paano paraan? Clean up drive, yung mga tree planting activities ng KOJC, yung pagbibigay ng ayuda, pagkakawang gawa, paglaban sa insurhensya, 2 billion according to NTF-ELCAC. Ang ginastos, 2 billion ang ginastos ng simbahan para lang hindi ma-recruit yung mga anak ninyo at maging mga NPA. Hindi maging corn beef sa bundok, patayin ng mga sundalo. Part noon napupunta sa atin. Hindi sa gobyerno, sa atin. Part nung kanilang pinagkakitaan. Ngayon, dahil doon sa nabuksan natin ang isip ng mga tao, nako, pag may nagbenta sa akin ng biskotso, bibili na ako. Bakit? Kasi dati, pag may nakikita akong nagbebenta sa akin sa mall, nataboy ko, uy, layas. Lalakas nyo, hindi kayo magkano. Di ba? Ngayon, pag may nakikita ako, lalo na pag KOJC, alam ko na KOJC, binibilang ko na. Bakit? Alam ko kung saan napupunta yun. Napupunta yun sa maayos. Napupunta yun sa mga humanitarian efforts ng KOJC. Napupunta yun sa simbahan nila, napupunta yun sa mga members nila, pinag-aaral nila ng abogado, magkaroon kayo ng mga libreng abogado, pinag-aaral nila ng mga doktor para magkaroon tayo ng mga libreng doktor, at kung ano-ano pa. Doon yun napupunta. So ginagamit ng mga kawatan yung pag-build up natin at pagpapaliwanag natin sa inyo na napakaganda na tumulong tayo sa KOJC pagdating sa mga ganitong bagay dahil nakakatulong sila sa atin. Putang ina. Pati ba naman yan? Hayop talaga kayong mga scammer kayo. Pati ba naman simbahan gagamitin nyo pa para makapangulimbat kayong mga hayop kayo? Kaya importante to, baka mamaya nabubudol kayo, baka akala nyo KOJC natutulungan ninyo. Hindi na pala, mga magnanakaw na pala. Kaya public service announcement, seryoso to. Kibuloy. Nagbabala ngayon ang Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa publiko laban sa mga individual o grupo na ginagamit ang pangalan ng KOJC at ng kanilang spiritual leader na si Pastor Apollo C. Kibuloy sa panloloko. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng KOJC sa pamamagitan ni KOJC Executive Minister Marlon Acobo, nadiskubre nila na may mga individual na nagbebenta ng mga produkto at serbisyo at sinasabing kasama ng bahay. Iba naman ay nanghihingi ng donasyon at pinansyal na kontribusyon gamit ang pangalan ng KOJC. Agad na nilinaw ng The Kingdom of Jesus Christ na iligal ang paggamit sa pangalan ng simbahan dahil una sa lahat, wala silang binigyan ng otoridad na gamitin ang organisasyon. Dahil rin certain individuals, groups using the name of Kingdom of Jesus Christ, na spiritual leader, deceive public, nagbebenta ng yung mga nagbebenta. Alamin nyo kung talagang mga taga-KOJC alamin ninyo maigi kasi baka mamaya, KOJC kami, bakit? Kasi nakikita namin si Pastor Apollo Kibuloy pumapasok sa survey. Marami ng mga Pilipino
ang naniniwala kay pastor. Kaya alam nila pag sinabi natin kay pastor 'to, bibili ang mga 'yan. Alam kasi nila napupunta sa maganda. Alamin ninyong maigi ha. O lalong-lalo na yung mga kami po ay nanghihingi ng donasyon para sa KOJC, para kay pastor. Wala pong gano'n ha. Walang walang malimos na mga members ng KOJC ha. Walang umaakyat sa bus nagbibigay ng mga sobre-sobre. Walang gano'n ha. Okay? Lahat ng kanilang mga kaperahan dahil sa ano 'yan ha, dahil masipag silang magtrabaho ng legal ha. Magtrabaho ng legal. So alamin ninyo lalong-lalo na yung mga nagtitinda-tinda, yung mga baka mamaya may mga social media personalities pa na nagsasabi na, tulungan natin KOJC, magbigay kayo sa akin ng pera, ido-donate natin sa kanila, naka-freeze yung assets nila. Baka may mga ganun ha. Kawawa naman yung mga taga KOJC, wala nang makain, kaya mag-raise tayo ng funds for them. Walang ganun ha. Walang sinasanction ang KOJC, SMNI, ng mga ganyan na fundraisers, wala pong gano'n. Lahat po ng kanilang fundraisers legal at lahat po tayo nakikinabang. So piliin natin, akala natin ang natutulungan natin yung KOJC, yung pala tayo na sindikato na ni Lisa ha. Dito nagbabala ang KOJC sa sinumang mahuhuling gumagamit ng pangalan ng KOJC o ni Pastor Apollo C. Quiboloy na agad itong sasampahan ng kaukulang kaso. Hinimok din ng KOJC ang publiko na agad i-report sa pinakamalapit na istasyon na pulisya ang mga kahina-hinalang individual na gumagamit sa simbahan o di kaya sa pangalan ni Pastor Apollo. Ngayon ha, so make sure mga bossing, public service announcement, ingat-ingat po tayo doon, lalong na doon mga gumagamit sa simbahan ng KOJC, pangalan ni Pastor Apollo Quiboloy, at pangalan ng mga administrators nila. Okay? Marami po ngayon naglipa ng mga gutom na tao ngayon, kaya lahat ng scam gagawin yan. Lahat, minsan nga magpapanggap pa yan ng kumpare mo sa chat, yung papadala ng GCash, yung pala, na-hack na yung kanilang mga accounts. So, maging mapanuri tayo, maging maging seryoso tayo dito ha, kasi ayaw naman natin na pa naman sa mga ganitong bagay. Putang ina, pati ba naman simbahan na nakawan pa naman natin, Diyos ko. Ninanakawan nyo ng bayang Pilipinas. Putang ina, pati ba naman yung simbahan na nakawin pa natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan. Mga ordinaryong Pilipino, bawat mali tinututukan. Handang ituwid mga baliko, kasagutan.